Ayan, so magandang araw mga kababayan. This is Divine PH. And ngayong araw po, mag-update lang tayo, no? Regarding po ito kay Bagyong Harina. Bali kung matatandaan nyo po, yung Tuesday ng gabi, nagsimula pong manalasa ang Bagyong Karina kasabay po ng habagat or yung tinatawag nilang Enchanted Southwest Monsoon. Bali, nag-start nga po ito ng Tuesday ng gabi yung grabing buhos ng ulan. Parang walang tigil hanggang mag-Wednesday ng gabi. Actually, ngayong araw, medyo pabugso-bugso pa rin yung ulan. Pero mas okay na siya. Compare mo kahapon na wala talagang patid yung pagbuhos. Kaya karamihan po sa mga areas, lalo na yung madaling bumaha, napakabilis po talagang umakyat ng tubig. Nakakapagtaka lang mga kababayan kasi may mga areas po na hindi naman binaha. Kasi ako kinumpare ko siya dun sa Bagyong Ondoy. And yung iba nating mga kababayan, ganun din. Parang yung Ondoy kasi yung isa sa mga pinaka-grabe din po, no? Yung pananalasa dito sa National Capital Region. So, napag-compare nga namin. And para sa akin, no, mas malakas itong Bagyong Karina. Ganun din sa mga kababayan natin na mga na-interview ng ating mga media na first time itong mangyari sa mga areas na binaha dito lang nitong Bagyong Karina naman na bagyo nung panahon ng Undoy. So, pero sabi sa balita mga kababayan, mas malakas pa rin daw yung Bagyong Undoy compare mo sa Karina. Pero yun nga, mapapaisip ka kasi yung mga lugar na hindi naman binaha ng Undoy, which is grabe rin po talaga yung bagyo noon, kasi nung nag-aaral ako dito sa may Fairview, isa po yun sa mga binaha talaga nung Bagyong Undoy kasi umapaw yung Tulyahan River. Umabot ng second floor yung tubig dyan. So yun nga mga kababayan, mabalik tayo. Sabi nga po nung ilan nating mga kababayan, mas malupit daw ang hagupit ni Bagyong Karina compare kay Undoy. Pero sabi nga sa balita, napanood ko po sa may GMA, explain nila na mas matindi pa rin yung Bagyong Undoy compare mo dito sa may Bagyong Karina. Kaya mapapaisip ka mga kababayan, bakit kaya ganon? Dahil ba ito sa reclamation? Kasi wala nang paglalabasan ng tubig eh. Kumbaga, kasi may mga kritiko si PBBM na nagtatanong ano daw nangyari sa flood control ni President Bongbong Marcos na binanggit niya nung SONA. Mga kababayan, bago nyo hanapin yan, tanungin nyo muna anong nangyari dun sa mga previous administration. Kasi yun, tapos na, kumpleto na, kumbaga 6 years na silang namuno eh. Anong nangyari dun sa mga flood control na ginawa nila nung sila yung namuno? Papapaisip ka tuloy na ito ba dahilan sa reclamation dyan sa Manila Bay, dyan sa MOA, kung bakit yung mga areas na hindi naman binabaha, binaha ngayon. 'Di ba? Yun yung gusto kong malaman. Anong nangyari dun sa flood control? Kasi may magsasabi na naman dyan, tapos na yung panahon ni Duterte, Marcos administration na ngayon. Mga kababayan, mapapaisip ka, anong nangyari sa mga previous admin na flood control? Kasi kung maayos yung flood control nila, ng mga nagdaang administrasyon, wala na masyadong magiging problema sana ngayong administrasyon, ngayong present administration na kay PBBM. Di ba? So, ano pong nangyari dun sa budget, ng flood control, ng mga nagdaang administrasyon? Diba? Mapapaisip ka, reclamation ba to? Kasi sa dami ng mga kababayan natin na nakakausap ko din, napagtatanungan ko din, yun din yung sa tingin nila na isa sa mga dahilan kung bakit naging sobra yung baha. At yung mga areas na hindi naman binabaha, binaha na din, is doon sa reclamation na ginagawa, lalo na yung ginawa dyan sa Manila Bay. Ngayon mga kababayan, kahapon nga po nagkaroon ng situational briefing dito sa may NDRRMC kasi may mga naghahanap kay President. Siyempre si President, another niya na po yung mga inatasan niyang umaksyon para po dito sa Bagyong Karina. Bali, nagbuo sila ng team na mag-handle sa mga lugar or may mga province din po na apektado nitong Bagyong Karina, no? Hindi naman kasi pwedeng si President yung mismong bababa doon. Imbis na makatulong, di ba, ang mangyayari, aasikasuhin pa siya ng mga rescuer. Ganun ang mangyayari mga kababayan. Kasi hinahanap nila. Kaya nga po may inatasan na umaksyon para
matulungan yung mga kababayan natin na nasalanta, is para sila na yung mag-handle, para hindi nyo nahanapin yung presidente. So, ito po yung ilang update lamang no, ng mga inatasan ni President Bongbong Marcos na umaksyon dun sa mga lugar nga po na nabaha. And dito po sa may field office ng Calabarzon, bali update lamang po ito, no? Ayan, the Department of Social Welfare and Development Field Office 4 Calabarzon, Field Office 4A Calabarzon, distribute 1,600 boxes of family food packs to flood-affected families due to Carina and Habagat in the municipality of Rosario and Cavite City. Ayan, kahapon mga kababayan, nag-start na silang mag-distribute. Hindi na nila pinaabot na ngayong araw. Kahapon po yan nag-start. Ayan, kung makikita nyo po dyan, ayan po yung pamamahagi nila ng mga food packs para sa ating mga kababayan na apektado nitong bagyong Carina at nitong Habagat, no? So, syempre po, ito naman yung update natin sa may Field Office 3 Central Luzon. So, kasalukuyang, ayan, bali ito po yung ikinakarga na family food packs na i-distribute sa mga kababayan natin dito sa may Macabebe at sa Sasmuan, Pampanga. Ayan. Dito naman po, update naman tayo sa may National Capital Region. Kahapon din mga kababayan, aabot sa 30,000 na family food packs na nagkakahalaga ng 23 million ang ipinamahagi ng DSWD Field Office 3 Central Luzon para sa mga individual at pamilyang apektado ng bagyo na si Carina PH at si Bagyong Habagat. Bali yan po yung ilan sa mga distribution ng family food packs, no, na ibinigay sa ating mga kababayan. Andito naman sa Bicol po, ayan, ang DSW din po, in partnership with the local government of Pasacao, has been actively monitoring stranded passengers, yung mga kababayan natin na stranded, no? At yan po, namahagi din sila ng family food box para sa mga kababayan natin. So, ilan lamang po yan sa mga tulong na ibinigay po ng ating, yung mga inatasan ni President Bongbong Marcos, no, na maghatid ng tulong. Siyempre, yan, makikita nyo rin po dyan. May mga nag-volunteer po na mga nag-rescue. May mga, yung asawa ng kapatid ko, nandyan din, nag-rescue sila din sa may, I forgot kung saan, pero sa may parang Tatalon ata po ito, no. And nag-rescue din sila, tumulong sila. Actually, kulang nga doon sa mga kagamitan eh. Pero, syempre, sa pagtutulungan, mga kababayan, pag nagtutulungan kasi, mas mapapabilis, mas mapapatali, di ba? Yung rescue na to. Kaya yan, may volunteers tayo na mga tumulong, may mga private sector din tayo na nagpaabot ng tulong yan, katulad po ni Miss Mara Tamundong na namahagi din ng food packs para po sa mga apektado dito naman yan sa may Manila. And ito naman po, yung anak ni Senator Raffy Tulfo, na si Ral Tulfo yan, nagpakain din siya ng mga lugaw dito rin sa mga apektado dito sa may Quezon City. So yan mga kababayan, ilan lamang po yan sa bayanihan, kumbaga sabihin na natin, ng ating mga kababayan. At ito nga pong bagyo, update lang na ngayong araw, hindi na po ganun maulan. Bali, palabas na kasi siya, actually lumabas na nga siya ng Philippine Area of Responsibility, patungo na po siya ng Taiwan and papunta yan sa may mainland China. So yan mga kababayan, manatili po tayong alerto at mag-iingat po para sa mga posibilidad na mga ganitong pangyayari, yung mga national calamity na hindi maiiwasan, diba? Na hindi natin makokontrol. Ayan, so mag-iingat pong lahat. Magbaon palagi ng kapote, ng payong para pang-protection po sa mga ganitong panahon. Kasi tag-ulan na talaga ngayon, no? Pero syempre ang ating pamahalaan, si President Bongbong Marcos, handa po ang gobyerno sa mga po ganitong sakuna na mangyayari. So yun lamang po and maraming salamat po sa inyo.